Okay, ang gagawin po natin ngayon parang laro. Mag-game po tayo. Game na seryoso. Why? Because this tackles a very important topic, the rapture. Game tayo, fun siya, pero at the same time, makukuha natin yung pinaka-tumbok na mga sagot. Okay, so punong-puno po tayo ng salitang why or bakit. Okay? So umpisahan po natin, no? Hindi po ako magre-repeat dito. So if you want to repeat everything, you have to play the video again on its entirety. Thank you. So mag-uumpisa na po tayo. Number 1. Bakit mayroong rapture? Again, bakit mayroong rapture? Sagot. Dahil mahal ni Jesus ang kanyang iglesia, ang kanyang church. Yan ang kanyang bride. At ang rapture ay hindi isang prophecy. Ang rapture ay revelation, exclusive revelation kay Paul. Number 2. Bakit hindi ibinigay ni Jesus ang eksaktong date ng rapture? Bakit wala itong palatandaan? Dahil sa katotohanan na gusto ni Jesus mamuhay tayo on a daily basis na araw-araw ini-expect natin ang kanyang muling pagparito, muling pagbabalik para dagitin po tayo. Number 3. Bakit mayroong mga tao na may hati-hati na pananaw regarding sa rapture? Sagot. Dahil kakulangan ng kaalaman, pagiging matigas dahil meron na silang paniniwala, at yung pangatlo, pinakamaganda, dahil may mga tao pa rin naman na talagang bukas sa salita ng Diyos at tinatanggap nila kung ano yung nakasaad lamang sa banal na kasulatan. At ito ang kanilang pinagahari sa kanilang mga puso. Okay. Number 4. Bakit magkakaroon ng rewarding sa langit pagkatapos ng rapture? Dahil ang Panginoong Jesus ay mabuting Diyos. Meron siyang reward sa bawat gumagawa ng mabuti. Take note, hindi upang maligtas. Okay? Bagkus dahil sila ay ligtas na. Bibigyan niya sila ng reward kung paano nila na isa pamuhay ang kanilang buhay dito sa lupa. Tawag diyan, Bema Seat of Christ, na magaganap after the rapture, matapos tayong ma-rapture. Okay? So, number 5. Bakit merong mga male-left behind? Ito po ang pinakamagandang tanong sa lahat. Siguro, pasukan natin ng konting controversy. Yung mga na-left behind, sila yung nagtiwala sa kanilang sariling kakayanan para maligtas. Akala nilang kanilang relihiyon, samahan, mabubuting gawa, pwede silang dalhin sa langit. Tinanggihan nila ang anak ng Diyos na tanging makapagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kaya sila na left behind at pasok sila sa Great Tribulation. May sinabi si Jesus sa Biblia, sabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapaggawa ng masama. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Pero mga taong ito magsasabi, Panginoon, nagpalais kami ng mga demonyo sa inyong pangalan. Panginoon, kami po ay gumawa nito, gumawa niyan. Nagbautismo kami, nag-Bible study kami. Masipag kami sa mga gawain mo. Meron kaming gift of tongues, meron kaming etc. etc. Lumayo kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Again, ang aking patakaran dito sa 5 minutong video ito, kung may gusto pa kayong tanongin doon sa 5 tanong na yan, ulitin na lang po niyo itong video. Dahil nandito po lahat yung pinaka-importante mga tanong na simple lang naman po na parang nasa game. Okay? Salamat po. Jesus truly loves us all.